Maagang gumising ang 78 taong gulang na magsasakang si Tatay Ricardo. Kwento niya, mahigit 6 na dekada na siyang magsasaka. At totoo raw ang kasabihang, ang magtanim ay hindi biro. Isa ako sa nagsasakang nagtimbang sa makina. Ayun, nagsasaka. Nagkukan ako, nag-aalala kami ng bago-bago. Hanggang sa umabot na nga yung makina na yan. Ayun, gano'n. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Tatay Ricardo, kaya maaga siyang namulat sa palayan, dala na rin ng kahirapan. Ala kami saka rin. Nakikigapas lang. Nung bang may gapasan. Ayun, nakikipaghunusan. Ayan, ganyan, nakikigapas. Ako kasi binata. Ang trabaho namin, magtitinda na nagsasakati kami. O, nagsasakati. Binibenta sa palengke, sa bayan. Kabayat Kalesa. Maliit lang daw ang kinikita niya tuwing mag-aani ng palay. Dahil imbis na silang mano-manong mag-ani ng palay, mas pinipiling gumamit ng may-ari ng lupa ng combine harvester o yung makinang gamit sa pagsasaka ng bukirin dahil mas mabilis daw ito. Makina, may nagtatalim ng makina. O, meron ganun. Nauso ngayon yung ganun din. Yung may pera, yung ganun. Nagpapamakina ng ganong makina. Papatalim. Oo, pagka nauso nga yun. Kaya hindi naman karamihan, hindi naman ganun. Basta't ang ginagawa na iba yan, panay kung gusto nilang makamenos, sabog. Ayun, sabog. Mga ganyan, sabog. Panay ganun. Bukod pa rito, isa rin sa mga problema nila ay ang mga pesteng kumakain ng kanilang mga pananim. Pero laking pasalamat din naman ni Tatay Ricardo nang magkaroon ng mga kemikal para mapuksa ang mga ito. Uso na rin nun. Nalalaman na nila yung medyo depresya ng palay, yung mga gamot nun, gano'n, mga kulisap. Kaya ako ginagamit namin, marami. Meron mga simbos, text, ayan, yung mga gamot na yun. Kaya nauso. Nung mauso yun, ayun, guminawa ng tao. Kaya para sa kanya, malaking tulong ang makabagong teknolohiya upang mapagaan ang kanilang trabaho. Makatutulong yun. Medyo mahirap lang. Panay makinang yung traktor. Aalkila kami ng buong kwan. Yung tatawag na makinang mag-aaralo, yan, ganyan. Ganun ang uso rin. Isa sa mga programang dinevelop ng Department of Agriculture o DA ay ang agricultural drones para makatulong sa mga magsasaka. Taong 2017 nang magsimula ang programang ito. Actually, yung initiative na yan started way back 2014, 2015. Initially, when we have the drones noon, we use it for monitoring, mga post-disaster monitoring, etc. Then documentation ng losses, until such time na it has evolved na in terms of capacities. We started looking into the agricultural drones noong 2017, kung paano siya pwedeng gamitin sa pag-ano ng crops. How do we push for the direct seeding? Yung nakita niyo siguro yung mga nagsasabog tanim, yung dati kasi sa agriculture, especially for rice, majority transplanted, lipat tanim yung tinatawag natin. And now, as we push for, yan po kasi yung trend ngayon sa mundo because it's cheaper in terms of cost. So marami nang nagpupush for direct seeding. Isa sa mga problemang sinusolusyonan nito ay ang kakulangan sa labor force sa industriya ng pagsasaka. Kakaunti na raw kasi ang mga kabataang nais pumasok sa hanap buhay na ito. Among our concerns kasi din sa agriculture is of course yung availability ng labor. So through time, since urbanization and general industrialization, etc.,
Yung labor natin, paunti ng paunti, available when it's needed. Kasi normally, pumunta na sila sa services, nag-iba yung ginagawa. So, at the same time, farmers natin has age through time. We have average, we about siguro mga 53 up to 56. So you don't expect them na talaga yung productivity nila through time pataas pa. No, it has gone down. So, labor, cost, ganun din. Gastos, pataas ng pataas. So, yung isang natutulong ng drones, na-mention yung precision, it's a good complement in terms of optimizing. Para ma-minimize na yung excess na nai-apply